Pag-usapan naman natin, mga kababayan, etong, nako si Sara ulit. Sara Duterte. Ang lupit mo talaga, Sara. Akala ko ba, mga kababayan, etong si Sara Duterte ay presidente ng impyerno. Kasi pinagtatawanan po siya at ang comment dito sa picture na ito. Ito po. Oh. Super dami po ng likes. Tapos, hindi naman like. Kumbaga, marami po ang nag-react, comment dito kay Sara Duterte. Kasi, sabi niya, mga kababayan, siya daw po ang presidente ng impyerno. Sabi pa nga ng basher dyan demonyo ka, sabi sa akin. Sabi ko naman, paano ko magiging demonyo? Ayaw ko kay Sara. Diba, sabi ni Sara, siya ang presidente ng demonyo. Sabi ni Digong, siya ang papalit kay Satanas. Natural, mga kababayan, opposite kami. We're not on the same page. Sabi nga ni Senador Risa we're not even in the same library. Diba? Hindi mangyayari yun. Etong si Sara Duterte, nananawagan po, BP Sara calls for prayers and prayers amid corruption evil. Diba? Prayers amid corruption evil. Kala ko ba, ikaw, sabi mo, ikaw naniniwala sa Diyos, ako hindi naniniwala. Tapos ngayon, naghahanap ka ng padasal? Nag-aanyaya ka ng dasal? Kanino dadasal? Nasiraan na ang tuktok, mga ka-GP. Piruin mo, mayroong presidente ng impyerno, tapos ang gusto nananawagan ng pagdarasal? Puang. Diba? Pero di ba matatawa rito? Pareha sila ng tatay niya mga kababayan Diba? Yung tatay niya, dinuduraan ng Diyos, minumura, dinuduraan ng simbahan. Tapos makikita natin may padasal-dasal. So, sobrang lakas ng sapak hindi ko na pinakita yung sinasabi niya na siya ay presidente ng impyerno. Pero pwede naman natin ipakita. Kaya lang, mga kababayan, hindi ka ba matatawa? Sabi mo, presidente ka ng impyerno, hindi ka naniniwala sa Diyos. Tapos ngayon, sasabihin mo sa sarili mo, ako po ay nananawagan, ipagdasal po natin. Diba? Nicole Flores, paano nga? Kaya nga natatawa tayo dito Sasabihin ngayon, bukas iba na, pares ng tatay niya. I-replay ba natin? Ito yun, Meron tayo niyan dito wait lang. Meron ako niyan dito. Yan. Wait lang Ay, nawala. Nabura ko pala. Pero meron, mga kababayan. Wait. Dudukutin ko lang. Ayan liwa-liwanag dito. All this revelation that ayun nga, meron kayong mga request kay President Bongbong Marcos in case he wins, which is he won. And of course, yung conversation nyo with Senator Amy Marcos. Ngayon ba, do you regret teaming up with President Ferdinand Marcos during the 2022 elections? Alam mo, inisip ko yan. Na-president na sila, di ba? Pero yung mga nakapalibot sa kanila, may pakialam. Kasi sila yung tumitingin ng future. Sila yung tumitingin ng 2028.
And then, meron akong realization yan because ang nagsabi sa akin yan, si former Senate President Manny Villar. Sabi niya, wala kang kawala dyan. Saan ka man magtago, saan ka man pumunta, hahabulin ka nila kasi tinitingnan nila ang 2028. So, I don't regret running for Vice President. Kasi imagine nyo, kung mayor ako, tapos hinahabol nila ako ngayon. Diba? Napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako kasuhan. Okay? Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. Ano? They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Oh, di ba? Oh. Pagdating nila doon, ako pa rin ang presidente ng impyerno. Nakita ko nga rin, tama po kayo, nakita ko nga rin yung yung dumalaw kasi si Digong doon sa libingan ng kanyang mga magulang. Aba mga kababayan, kala ko ba hindi sila naniniwala sa Diyos? Akala ko ba minumura ni Digong ang Diyos? Bakit may cross doon? Diba? Oh, parang tanga lang eh. Ewan ko ba dito sa mga Duterte, parang uso sa kanila yung sinto-sinto. Diba? Ang sapak eh. Totoo lang, ang lakas ng sapak. Oh, tingnan nyo ito Oh. Ayan mga kababayan tingnan nyo. Oh, BP Sara calls prayers amid corruption, evil. Tapos dito sabi niya ganon, di ba? Ang binabanggit niya ay nananawagan po ng panalangin. Nananawagan ka ng panalangin. Pero ikaw, sabi mo di ka na naniniwala sa Diyos. Di ba mamilokanan ka na? Oh, hindi ka naniniwala sa Diyos tapos gusto mo manalangin. Ito niloko mo. Impacto. Sabi ni Lovely Dominguez, pamilya sila ng sinto-sinto. O Evelyn Belen, baliw-baliwan sa dami ng pera. Di palagay ko mga kababayan, itong si Sara Duterte, mabilis talagang mapikon. Nakita nyo, pag siya binanatan ng member ng Young Guns, talagang nagpapapress-con ka agad. Kaya lang, hindi talaga nagmamatch yung mga sinasabi eh. Oh, hindi raw naniniwala sa Diyos. Yung tatay, dinuduraan ng Diyos. Pero, talagang anong tawag doon mga kababayan? Sobrang kaplastikan in its finest. Hypocrisy. Sobrang mga ipokrito. Hindi na raw naniniwala sa Diyos. Siya daw ang presidente ng impyerno, pero nagpapatawag ng dasal. Hindi, GP, baka naman iba ang gusto niyang sa iba kami magdadasal. GP, baka naman si Sara Duterte, hindi naman sa Diyos niya sinabi na tayo ay magdasal. Baka sinabi niya doon tayo sa kay Satanas magdasal. Mona Nase, shoutout po. Ang kulit lang kasi, napaka-krung-krung. Kumbaga para sa akin, katawa-tawa na yung ginagawa ng mga Duterte. Wala nang kasensens pakinggan. Oo, salamat, may content kami. Diba? Yun naman ang inaantay namin eh. Totoo lang. Oh. Sabi ni Ramon Esporas, kulang sa... uy, grabe. Kulang daw sa bayo. Itong si Sara.
Hindi na ano, totoo. Hindi na raw inaano ni Janawo. Grabe naman kayo, wag tayong ganyan kasi yan ad hominem. 'Di ba? Sabi ni Emotion Science, kulang ng her yung caption. Oo nga po eh. Wait lang, saan ba? Saan kulang? Okay. Naputol siguro. Thank you so much Motion Science Maliyo ata yung nakuha ko eh. 'Di ba? Kita niyo may gumagawa pa ng ano, tinanggal. Hindi ako nagputol neto, kompleto to. Kumbaga yung nakuha ko wala talagang her corruption kasi mga kababayan, inilagay na nga ng tao yung evil lang talaga dun eh. 'Di ba? Oh. Kung iisipin ninyo, talagang si Sara, kahit yung mga manonood, tinatarantado na rin siya kasi, ewan ko ba sa kanya? Parang nanggagaling talaga sa impyerno yung kanilang mga gustong sabihin. Salamat, Motion Science, Larry Pasco ang mga Antichrist family ni Taning. Hypocrisy po eh. Antichrist. Pero doon, nakita ko kanina, nakayuko pa siya doon sa libingan ng kanyang magulang. Meron pong cross na nakalagay doon. Dapat kung galit ka sa Panginoon, galit ka sa Diyos. Alisin mo yung cross dyan sa harapan mo. Diba? Sabi ni Rene Mix Vlog. Sino magpapaliwanag? Ako ba o si Sara? Ako ba o si Sara? Smooth just with Rasmi Shoutout sa'yo. Sabi ni Beats Admin, feeling niya magaling siya. Diba? Sabi ni Alex Protasio, pamilya ti adda bagbagtit itidutay GP. Isipay garod. Diba? Emerita Nogueras ng Japan, shoutout sa inyo mga kababayan. Nakakatawa, nakakainis dito kay Sara. Sa totoo lang, mabuti na lang. Alam nyo, maganda rin na nag-resign siya as DepEd Secretary. Dahil nabalatan siya ng buhay. Pangalawa, kawawa tayo kawawa yung mga anak natin pag ito ang DepEd Secretary. Ang lakas ng tama. 'Di ba? Sabi ni Carmen Leon, noon okay pa sa cabinet ni PBBM, palagi siya mag-lead sa prayer. Di ba mga kababayan, parang timang? Sabi dito ng isang panauhing pantanga, sabi niya ganon, nako, eto, yung bayarang loyalistang Pulangaw. Bayaran? Pakita nga ng resibo. Bakit wala kayong resibo? Diba? Parang tatay nyo lang kayo eh. Si Digong, sabi niya ganon, nung mayor ako, nakita ko ang pangalan mo. Sabi niya gano'n. Tapos nung kinabukasan, iba na ang sinasabi. Wala talagang Hindi nakalagay wala akong sinabing ganyan, ma'am. Wala akong sinabing ganyan. Papatayin ako ni Marcos pag ginawa ko yan. Wala talaga akong sinabing ganyan, ma'am. Tapos ngayon na naman, mga kababayan, di ba? Kumalat yung bangag na yan. Gamit ng mga DDS. Tapos nung nakaraang araw, nagsalita si Digong. Sabi niya gano'n, no? Ay, hindi. Kung totoo yan, sabi niya gano'n, hindi na ako magpo-post ng lie. Hindi na ako magsisinungaling kung totoo yan. Babanggitin ko na lang talaga yung pangalan niya. Wala talaga eh. Yung pangalan niya, wala doon. Gawa-gawa ko lang yun. Umami na nga eh. Iyak! Lisa de Chavez, umiyak ka muna. Diba? Huwag kayo dito ngumakngak, mga panauhing pantanga. Ang naniniwala kay Digong, ang naniniwala kay Sara, may sinto din sa utak. Bakit? Ina Batalya, si Sara Duterte, nasan ba nung mga panahon ng bagyo? Nakita mo ba? Wala. Itsura ko daw, adik.
mga kababayan, sabihin nyo mukha akong adik, sabihin ninyo pangit ako, tatanggapin ko lahat yan kasi wala namang katotohanan yan. Kung pangit ako, pangit ako, bakit? Kawalan ko ba yon pag pangit ako? Basta isa lang ang masasabi ko sa inyo. Diba? Maganda ang asawa ko. Oh. Wala na bang iba? Wala na bang iba? Sasabihin nyo lang pangit ako. Mukhang adik. Ano? Oy, ang dami nila naglabasan, no? Ang dami nila. Biglang naglabasan yung mga basher kaliwat kanan. Sa Facebook, sa YouTube. Sabi ni Direk Freddy Valera, official, anak, itabi mo nga ako. Itabi mo, ako na. Ayan, si Direk Freddy, yari kayo dyan. Di ba? Mga kababayan, natatawa talaga ako sa inyo. Gaganda-gandahan nyo naman argumento ninyo. Alam mo, mga gusto kong argumento kahit papano, yung argumento ni Argo. Di ba? Si Argo kahit papano, lumalabas yung utak ko sa inyo. Wala akong mapipiga kasi alam niyo kung bakit? Di ko kailangan mag-effort eh. Ang sasabihin nyo lang, pangit. Mukhang drug addict, bayaran. Diyos ko. Ay, ebidensya. Sabihin nyo po sa akin, saan pinadala? Anong mode of payment? Sino ang nagpadala? Pag lahat yan nabigay nyo sa akin, sabihin nyo po kung saan natin kukunin at sasamahan ko kayo, bibigay natin yung pera sa inyo. Di ba? Ay talaga, oh. Direk, nandito ka rin, sabi ni Miles Vlog. Oy, shoutout sa kay Direk Freddy ha, mga kababayan. Natatawa lang talaga ako dyan sa mga bashers na yan. Lagyan nyo naman po ng konting utak. Sabi ko lagi, dito, kayo mga panauhing pantanga, gamitin ang utak, wag ang utin. Ay, bastos mo, GP. Hindi, totoo naman eh. Utak ang ginagamit, hindi utin. Ha? Kasi mana kayo sa phone ninyo, manyakol. Oh. Mana kayo sa phone ninyo eh, namiminger ng katulong. Yun ang iniidolo ninyo? Ha? Mga dutae. Ha? Wala. Tinatawanan lang namin kayo dito. Sa totoo lang, wala kayong mapapala. Kasi, unang-una, ako, aminin ko sa inyo, pag merong argumento na kagaya nung binitawan ni Argo kanina, edi sabaw siya sa akin. Pero pag ganyan, walang effortless ang gagawin ko sa inyo. Pangit, bangag, adik, wala yan. Diba? Sabi ni Los Angeles, saya mo mga DD shit ka GP, pamparami ng viewers. Kaya hindi ko naman po sila tinatanggal dito. Pinaparamdam ko lang sa kanila na wala silang kwenta. Pinaparamdam ko lang sa kanila na effortless ang gagawin ko sa kanila. sabi ni Mona Nases, you made my day, GP. Thank you po. Salamat. Alam nyo, sa totoo lang, ito yung namimiss ko eh. Kanina sabi ko, di ba? Noong unang vlog natin kanina, parang wala pa ako sa 60%. Nabuhayan ako eh. Ngayon, masasabi ko na I'm about mga 90%. 90% pa lang yan ha. Wala na kayong masabi. Pakita ko mukha ko. Ito na nga yung mukha ko eh. Kayo ba may picture? Di ba? Kawawa naman to mga DD shits na to. Mga kababayan, ito pa. Panawa kayo dahil talagang kakalampagin ko kayo. Diba? Yung mga nangihingi ng padasal na yan, yan may sapak sa utak. Kagaya ninyo. Sabi ni Susana Gander, makapasurot na pag-gaak mo, GP. Salamat po. Ito na mga kababayan, pag-usapan